Isang mapagpalang araw, welcome back to our YouTube channel. Ito nga po pala ulit si Tito Mons. And for today's vlog, pag-usapan naman natin yung pinaka-hot topic pagdating sa karera or sa stock racing ngayon. No? Walang iba kundi ang karera na nangyayari between Honda Click 160 versus Aerox 155. Kung di nyo pa napapanood yung video ni Kapwa, I suggest na panoorin nyo. No? Makikita nyo doon at palagi ko alam na rin naman na ng lahat na ang panalo talaga is si Honda Click 160. Kudos to Honda, no? Talagang napakaganda ng pagkakagawa nila dito sa Honda Click 160. Isipin nyo, saan kayo makakakita ng gantong klaseng motor na ang tipid na, di ba? Matipid siya sa gasolina and at the same time matulin. Kaya nga nagkakagulo ang social media ngayon dahil nga sa nakita ng bawat isa na talagang may potential si Honda Click 160. Ngayon, ang tanong is, where does that leave Aerox 155? Given the fact na pinakita naman na ni Kapwa na Honda Click talaga ang namayagpag pagdating sa stock drag racing. Pag-usapan natin yan for today's vlog. Isa-isahin natin kung bakit nga ba naman Aerox pa rin ang preferred na motor ng mga nagsisircuit or nagre-racing. Number 1, price. As we all know, yung Honda Click 160 has recently lowered their price. Kaya kung mapapansin natin, no, sobrang dami na nang bumibili ng Honda Click ngayon. Lalong-lalo na nung nanalo nga sa drag racing si Honda Click 160. Talaga naman makikita mo ang daming mga for registration ngayon. Tapos puro mga Honda Click 160 talaga yung binibili. No? Pero when we talk about price, no, doesn't just boils down to kung magkano yung pagkakabili mo, 'di ba, dun sa motor. Kasi if you're really into racing, kapag ka seryoso ka talaga at karerista ka talaga, no, mas mahalaga sa iyo yung mga mga aftermarket na mga parts, no. Yung price involved sa mga aftermarket na parts. And when it comes to Aerox versus Honda, kaya mapapansin nyo, no, pagdating sa circuit, halos wala masyadong gumagamit ng Honda Click 160 pagdating sa racing. Pero doon ka magugulat. Minsan may makikita ka mga kumakarera, Giorno gamit, di ba? Bakit? Alam naman natin yung mga naka-Giorno na yan, talagang mga mayayaman yan. Di ba? Kadalasan pagka nag-Giorno ka, malalim ang bulsa mo, di ba? Kayang-kaya mong mag-upgrade ng mga parts, kayang-kaya mong mag-modify, lahat ng pwede mong gawin sa motor mo, kayang-kaya mo yan, 'di ba? Siyempre tayo sa Click, although itong Click kasi kumbaga parang may pagka-utilitarian siya, no, jack of all trades. Pero pagdating sa aftermarket parts, ang problema kasi kay Honda is talagang masyadong mahal, no? Ang mahal ng mga piyesa niyan. If you come to think about it, 'di ba, pagka kumakarera ka na talaga, like for example, Aerox gamit mo, pwedeng let's say nag-upgrade ka into 180cc. So, palit ka ng block, no? And then, let's say, palit ka ng mga valves mo, ganyan. Tapos, palit ka ng mga panggilid mo, so on and so forth. And then, after a few days, pwedeng bigla mong ma-realize, parang hindi ito pa rin yung setup na hinahanap ko. So, kailangan palit ka ulit ng panggilid, o kaya palit ka na naman ulit ng valve mo, palit ka na naman ng engine block mo, no? So, pwedeng maging endless yung mga modifications na kailangan mong gawin para ma-meet mo yung demand ng circuit na pagkakarerahan mo. Kaya, isa yan sa mga factor na kinoconsider ng mga karerista. Pangalawa, parts availability. Although alam naman nating lahat, sobrang daming available parts na meron kay Honda Click 160 at kay Honda Click 125. Pero iba pa rin ang iba pa rin ang parts availability na meron sa Aerox Bakit ka mo? Kasi if you come to think about it, if you look at it, nagsimula kasi itong lineup na to, itong engine na to, no? Mio days pa di ba? Tapos yun nga, NMAX, no? NMAX days, yung mga VVA, di ba? So kumbaga, sobrang tagal na sa market nitong Mio lineup na to, no? Itong platform na to. Kaya yung parts availability nito hindi na ganun ka komplikado, 'di ba? Mas madali kang makakahanap ng piyesa. Sobrang dami na nagma-manufacture din 'yan dito sa Pilipinas.
So, that's another advantage. Pag-usapan naman natin yung technical specs ni Aerox versus kay Honda Click 160. So, alam naman natin lahat, no? More likely narinig nyo na, no? Sinasabi nga nila, kaya nanalo si Honda Click 160 is because of the power to weight ratio. And totoo naman talaga yon, no? Kasi 160 nga 'di ba? Tapos versus 155. And then as we all know, mas magaang talaga si Honda Click, 'di ba? 160 versus kay Aerox 155. So factor din yun. Pero when it comes to racing, isa sa mga naging major selling point ni Aerox 155 is the fact na maganda yung frame design niya. I'm not saying na pangit, no, yung frame design ni Honda Click 160, pero it serves its purpose kasi, no. Kung mapapansin nyo yung Honda Click 160, mayroon siyang floorboard, 'di ba? Malawak, so utilitarian. Pwede kang mag-equip ng kahit na anong gamit na kailangan mo ilagay sa harapan mo, 'di ba? Kung kailangan mong magkarga ng bigas, 'di ba? Kung kailangan mong bumili ng maraming gulay, napakalaking tulong yung floorboard na 'yan, 'di ba? Sa mga nagnenegosyo, sa mga nagpa-parcel delivery, 'di ba? Napakalaking tulong ng meron kang floorboard. Pero syempre, it comes with a disadvantage, 'di ba? Kasi kung mapapansin niyo, yung sa Aerox, ano siya, may tunnel siya, no? So, mas rigid yung frame niya. So, yung rigidity ng frame na yon, nakakatulong yun sa circuit racing, lalong-lalo na when it comes to cornering. Napakahalagang factor nito, no, yung cornering, no, yung makaliko ka ng mabilis, 'di ba? So, kapag ka naka-Aerox ka, mas less yung tendency na mag-flex yung chassis mo, given na mas rigid siya compared kay Honda Click 160. Next is yung rear suspension na meron itong dalawang motor. As we all know, itong si Honda Click 160 is naka single rear suspension lang siya, no? While when it comes to Aerox 155, naka dual rear suspension na siya. When it comes to racing, advantageous din talaga itong mga naka dual shocks na ito, no, compared sa single shock lang siya. Yung mga big bikes naman, that's an exception kasi kahit nasabihin natin mga naka-single shock yon, pero ang gamit naman na nila is monoshock. So please don't get confused. So pagdating sa cornering, no, which is talagang dito kadalasan nawawala or nauubos or mas bumibilis ang mga motor ng mga karerista, no, pagdating sa mga likuan. And dito dito nagkakabakbakan talaga sa mga likuan And dahil dalawa yung suspension na meron kay Aerox, then definitely edge to ni Aerox pagdating sa mga likuan, no. Pagka yung bumabanking ka na, mas malaki yung neto, potential pagdating sa karera. Pangatlo, yung tires tsaka yung mag size, no. Kung mapapansin nyo, by default yung gulong or yung tire size or yung mags ni Aerox 155 versus si Honda Click 160, may kakapalan, no, mas makapal, 'di ba? And regardless, harap man yan or sa likod, parehas makapal pagdating sa Aerox. So, alam naman natin lahat, pagka makapal ang gulong, no, malaking factor din yan pagdating sa circuit or sa racing. Makakatulong talaga yan sa'yo pagdating sa cornering. And at the same time, mas lalo mong mailalabas yung potential ng motor mo pagka makapal ang gulong mo. And then finally, yung riding position. As we all know, Honda Click 160, yung riding position yan, given na may floorboard yan, more on the relaxed side yung driving position niya. Unlike si Aerox 155, medyo may pagka-racy, no? Parang medyo nakapasubsob ka ng konti dito pagka naka-Aerox 155 kay, no? Kaya pagdating sa karera talaga, no, gustuhin man natin na makita si Honda Click most of the time pagdating sa mga karerahan, pero bibihira yung ganito, no, na makakita tayo. Kaya maraming salamat din kay Kapwa at napakita niya sa atin na talagang maganda rin si Honda Click 160. Gusto ko lang din talagang mai-highlight na despite the fact na maganda talaga tong motor na to, is preferred pa rin natin mga Pilipino yung kagaya ng mga Mio or Aerox pagdating sa karerahan. Sana may natutunan din kayo dito sa Real Talk topic natin today. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please continue to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, ito nga po pala ulit si Tito Mons. Paalam!